Si Villanueva before, nakahuli ng Dutang Jimenez, anak na Remulla, nakaulaya, tinanggal si Villanueva, pinalaya si anak na Remulla. Paano magkakaroon ng magandang laban? Okay, tungkol sa droga, kung yung mga nahuhuli ng anak na Remulla at si Sayarot, ayan, nahuli yan, parang kita uli natin si Sayarot. Okay, yung ginayupak na yan na nahuli, na kaibigan nila Kuting, ay pinalaya. Diba? Wala talagang, hindi talaga magiging bloody. Mga kababayan, hindi magiging bloody kung ang mga hinuhuli ay mga kasabwat nila. Siyempre, hindi nila babangbangin yan. Gago ba kayo? Huy, bangag. Hindi ka makakalusot dito. Tapos ito pa. Ito, maluloka kayo. Maluloka kayo, mga kababayan. Okay. Kanina, maiksi lang yun eh. Okay, ito. Okay. Diba, ipinresent yung police? Paano lang natin? May sinend sa akin, nakakatawa. Edited na to, pero sige lang. Okay, yung nilagyan ng mga katakatawa, nakakatawa ito. Alright, parinig natin to. Sana ba yun? Ito. Gorgor Queens. Okay, ito. Asking questions, sasabihin, ito yun, no? He cannot talk about operational details. Kaya pag kaming sasabat at sasabihin. Okay. Di ba natin yan? Wag na natin yan. Kasi may transcript ako niyan. Okay? Basahin natin yung transcript. Okay? Sabi ni Kuting dyan, also, before you start asking questions, I'll warn you, he cannot talk about operational details. Saan ka nakakakita ng presidenteng bangag? Bangag talaga, di ba? Na sinasabihan ng mga reporter, winawarningan, inaalarmahan, na kapag kayo, okay, before kayo magtanong, winawarningan ko kayo na hindi siya pwedeng magsalita tungkol sa operational details. Paano magsasalita ng operational details? Wala nang operational plan. Wala naman nangyaring operational. Kaya hindi siya talaga makapagsalita. Kasi it's either, kasi titignan natin yung angulo na randomly, kumbaga accidentally lang na nahuli, na dumaan doon. But again, hindi natin ibabay ang ganyang klaseng paniniwala dahil wala pong bangag na may bit-bit o may karga na 13 billion na isang tao lang ang magdadrive. At well-connected pa sa mga politicians at mga artista. Okay. So ngayon sabi ni Kuting, ito pa, kaya pag bigla kami na mag-intervene, sabi niya na sumagot, sasabihin namin na huwag siyang sasagot because it's still ongoing. Mga kabayan, may bumulong pa dyan na police sa kay dun sa speaker. Okay, Luna yata pangalan. Number 1, ano ang pinapahiwatig ni Marcos Jr. kung bakit niya pinangungunahan ang reporter, may disclaimer ang gago, to conceal. Kumbaga, i-cover up na, kino-cover up nila yung mga pwedeng sabihin ng mga ng pulis na yon kung ano yung na pwedeng matawag dito, malaman, okay, ma-incriminate, okay, na ito ay made up o stage or orchestrated. Mga kababayan, pulis yan, hindi yan toddler. Nasabi mo, anak, huwag mong sasabihin yun kasi bad yun ha. Gaganon ka, buha ka ng genimis. Gayon. Pulis yan. Nag-training yan. Alam niya kung ano ang isasagot niya, ano lang ang limitasyon na hindi makakaapekto sa, kung ito ay kunyari totoong raid kung hindi ma-undermine, okay? Hindi ma-jeopardize yung istorya ng operation plan. Alam niyang pulis yan, hindi mo pwedeng sabihan na, magi-intervene kami kasi baka mali yung sagot niya. Nagpulis pa yan. Nag-aral pa yan, apat na taon yan. Kasama yan sa training nila. Kahit hindi ako, tama ba? May police ba dito? Kasama yan sa training nila kung hanggang saan lang sila, kung ano yung mga classified na hindi pwedeng ilabas sa media at kung ano lang yung pwede. Bakit sasabihin ni Marcos Jr., putang inang to? Cover up. Di ba? Bangag talaga. Diyos ko po, tanggalin nyo na yung putang inang yan.
Okay, sabi niya, gago ng hinayupak. But sabi niya, kaya pag bigla kami, sabihin namin, huwag siyang sasagot because it's still ongoing. But he can't tell you what happened. Tapos sabi naman, ano nangyari? Nakita niyo yung reaction ng police? My God, sir, you're young. Please stand up for what is right. Na alam mo, kitang-kita mo yung itsura niya, na hindi na siya, ayaw niya na magsalita. Kasi sinabihan na siya eh. Diba? Hindi niya na alam kung gagawin niya, kasi ito pa, punta tayo dito. Ang tanong sa kanya, ano nangyari? Ano nangyari? Okay? So, nung una, di ba ayaw mo siya magsalita? Ang sabi ni Kuting doon, mga kababayan, tandaan niyo to. Kasi kaming mga pulis, sinama niya pa yung sarili niya, kaming mga pulis, mga sundalo, hindi kami na-train. Hindi kami sanay sa public speaking, parang ganun, o sa interview, o sa press conference. Hindi kami na-train. Putang ina, bangag ka! Kasi, hindi natin-train, kahit kailan, hindi kailangan ng training ang isang tao na nagsasabi ng katotohanan. Pero kung kasinungalingan ang sasabihin mo, kailangan mo ng training. Meaning, kailangan mo ng script, kailangan mo magkabisado na ganito sasabihin natin. Kunyari, ganito ha, chuchu-chuchu, ito si driver, dadadada, nahuli nyo, dadadada. Ipa-practice mo yung kasinungalingan. Ang kasinungalingan, kailangan mag-training. Pero ang katotohanan, kahit lasingin ka, kahit siguro bangag ka pa, alam mo kung anong sasabihin mo. Kasi yun yung katotohanan. Yun yung nakaregister sa'yo. Facts are facts. And you don't need fucking training. Putang ina niyo, pinagluloko yung taong bayan. Gago ka, bangag ka, magpa-drug test ka na gago ka. Tandaan mo yan, ha? Facts are facts. Hindi kailangan ng sino man ng training para magsabi o humarap sa media. Dahil ang katotohanan, hindi mo kailangan mag-aralin. Hindi mo kailangan mag-script kasi katotohanan. See? Yung police nakita niyo parang namutla-mutla na hindi alam. May psychologist ba dito? At least ako may Psych 101. Okay? Kahit pa paano, marunong tayo mag-psych ng tao. Kayo, baka 102. May 102 pa yata. I forgot. Anyway, nakita nyo? Hindi na sabi, alam mo, natatawa na lang ako. Putang inan to mga to, pinaggagago tayo. Huy, Lasso, Kuting, pagbuhulin ko kayo. Ito magic wand, sana umipik na ito mamayang gabi. Ano na kayo? Majomba na kayo, mga ginayupa kayo. Sabi ba yan? Tapos yung police ngayon, kaluoy man, bata pa. Sir, forget about your career. You know why? Kung uutusan ka lang naman na magsinungaling sa buong buhay mo, forget about your career. Mag-shift ka na, mag-business ka na lang. Isuwalat mo ito mga buwaka ng inang to. Umingi ka ng tulong kay Senator Bato. Mag-ano ka, Witness Protection Program. Ibukela mo itong mga buwaka ng inang to. Sayang, bata ka pa, pogi ka pa naman, baka naman. May nagkakalas sa'yo, di ba? Baka naman, sir, wag mong sisirain ang iyong alindog. Ang iyong pagiging brusko. Binababoy ka nito mga ngiwi-ngiwi si Tambalas, si Abalos, ganon daw, ngiwi pa kay Kuting, daw kambing ang gago. Ano yan, Abalos? Pansinin niyo si Abalos, so i-edit nyo nga yung ngiwi-ngiwi niya. I don't have time for that. Kayo yung mga masyadong hindi busy. Ngiwi-ngiwi, ilagay nyo sa TikTok, share na ako. Okay, ngayon. Sabi niya, okay, ito mga reporters, so ano nangyari? Tapos sabi ng rep ng polis, so mayroon po kaming regular na checkpoint na sinasagawa dito sa bayan ng Alitagtag as part of the intensified crime prevention. So part of it, pina-plug down namin ang mga sasakyan kung may suspicion. Sabi niya, so yan po, sinasubject po namin for inspection, kaya nangyari dito ang pangyayaring ito. Sabi niya, kaya po nangyari dito ang pangyayaring ito. Hindi na alam ng pulis na nakahuli kung anong isasagot niya. Kaya, ang mga nangyari po dito, ang pangyayaring ito, yan ang resulta na nasabat po namin. Walang sense. Dapat doon, ang mga media, kung matino, kaso lang mukhang bayad ng mga buwaka ng ina, inurirat ninyo yung anatomy ng paghuli. Papaano? May CCTV po ba? Nakita po ba yan sa CCTV? And again, baka may kasama yan. Pero, baka 3 truck pala yan. Pinalusot lang yung 2, 3, 4.
Pero again, walang pulboronic lord na itataya niya ang kontrabando na worth 13 billion sa isang van lang. Unless na ito ay kontrabando ni Lisa, ni Marcos Jr., ni Tambaloslos, ni Sayarot para i-cover up at paglabasin na sila ay nakahuli ng malaking isda. Ito ay cover-up operation at ispantahan si Pangulong Duterte na sila ay walang nagbuwis ng buhay o walang bang-bang-bang, walang inkwentro kasi kinukumpara ni Marcos Jr. ang panahon ni Duterte. Again, panahon ni Duterte, legitimate operation. Ang panahon mo ay scripted operation, cover-up, orchestrated, stage, acting, dramatization, oratorical, chuba-chucho. Buha ka ng ina, sinungaling ka. Nakita niyo kung gaano kababoy itong mga to. Now, you know, dugyot, mga dugyot pa rin. Thank you. Oh, across social media tayo, 10,000 live viewers, ha? My God, thank you so much sa ating 3 channel na kumakabog sa banga. Si Kuting, nakita mo, ikaw hindi ka nga nag-10,000 eh. 500 ka lang dahil sukang-suka na yung tao sa inyo. So mga makababayan, sama-sama tayo ditong hihimayin natin, wala pong sindikato na itataya niya, okay, na itataya niya yung worth 13 billion pesos na epectus benedictus addictus niya, mga kababayan, sa isang truck lamang. 'Di ba? Walang ganon. So ano ito? Paano natin to malaman? Kung itong ba si Police Luna ba yun? Okay? Na nanghuli doon, nakahuli, kung sila ay nagsasabi ng totoo. Challenge natin. Senator Bato, ituloy mo na to. Kayo na lang po ang aming kakampi dyan sa Senado. You are the most powerful person now in terms of in your committee ng mga pulburon. Huwag kang magpapatakot kay Lisa Tanas. Huwag kang magpapasinda kay Marcos Jr. Gawin mo ang trabaho mo para sa bayan. Dati kayong PNP chief. Alam niyo po yan. Kaya nga itong mga gonggong dito, itong si Lasso na yan, palitan ko na lang kaya si Lasso. Ako na lang kaya mag-PIDEA chief. Gusto niyo ba? Oy, ang agent dyan sa PIDEA. Baka naman. Di ba? Itong simpleng operation na ito, na dapat joint operation. Well, you know what? Kahit naman mamaos ako dito na dapat ganito, dapat ganyan. Alam naman nila yan. Alam ni Lazo yan. Kung ano ang tamang operation, kung totoo. Kaso ayaw nilang gawin ang tama. Kasi nga, mga bangag sila. Di ba? Ang sabi pa na ikutin dyan, kasi dito, nirerespeto natin ang human rights. Kahit daw mga pulburoniko, addictus benedictus, nirerespeto daw ang kanilang human rights. Wow! Pero si Governor Edwin Hubahib ng Davao del Norte, hindi nyo nirespeto ang kanyang karapatang dumaan sa due process. Pero ang mga pulburonic, ang mga bangag na katulad mo Marcos Jr., dapat hindi madapuan ng kahit isang lamok. Diba? Irespeto ang human rights nila. Pero kaming mga vlogger, kaming mga katulad nila SMNI, kalad Doc Lorraine, at Ka Eric, Glenn Chong, lahat kami, Makanas, lahat ng gusto nyo kaming gipitin, di ba? Binabalahuram nyo ang aming human rights. Yung human rights ng distressed mother na nasa Turkey, nasa Europe, na kung saan pinakidnap ni Lisa Marcos, hindi nyo ginalang ang kanyang karapatang makasama ang kanyang anak dahil pinakidnap mo, Lisa Araneta Marcos. I challenge you again to file a case against me para iburagrag na nato ang ebidensyang kidnapper kang gago ka. See? Sabi ni Kuting, respetahon daw ang human rights, pero again, si Governor Edwin Hubahib, hindi nirespeto, kasi daw dapat ang approach ng drug war, wala daw dapat mga dugo-dugo, tsaba-chuchong, mga ganyan. Di ba? Kunyari ito mga huli-huli nyo, mga hinayupak kayo, di ba? Ngayon, mga palangga, ano ang purpose nitong ginawa nila? Okay, ng mga ngiwi-ngiwi na ito? Para mapagtakpan ang issue niyang siya ay pulburonic. Pero wag kayong mag-alala.
Parang nagkwento, yan na naman tayo. Huwag kayong mag-alala, tayo nang suminghot sa batibot. Ay, thank you dun sa mga nagsend ha. Hayaan nyo, kasi naging busy ako kanina. May mga nag-message sa akin ng lyrics ng ano, tayo na pagising sa umaga, tayo nang magpulburon sa batibot, suminghot. Sabay-sabay tayong suminghot sa basa gano'n. Okay, anyway, mga kababayan. Marcos Jr. Marcos Jr., not Marcos Jr. Senator Bato. Please do your job for the people. Do your job. Sabi ko nga, or else, this wand, itong wand na to, Senator Bato, wag mo naman sanang pilitin na ito'y, matusok ka dun sa kalbo mo. Bakit? What? Sabi ko nga, wag natin siya awayin. Wag natin siya i-bash. Kasi nakarating na sa kanya ang papel, ang letter ni investigating agent. So now we're just waiting na mag-open siya ng investigation. Hindi tayo titigil. Everyday si Maharlika pag-uusapan natin pulburon. Kasi eto ang gusto nilang pataying issue. Sabi ng ating mga puting sa Presidential Communications, nag-aaway-away na pala sila ngayon. Sila Bukangkang, sila Amoy Jotok, Amoy Kulob, etong mga sila Bulldog, mga pangalan nila. Nag-aaway-away na sila, hindi nila alam. Kasi nagra-rumble na sila, hindi nila alam daw kung paano gurgurin ang issue sa pulburon. Hindi niya magugurgur ang issue sa pulburon. Habang ang bunganga ko ay bukas, at ang bunganga ng mga palangga ko, hindi namin titigilan yung issue ng pulburon ni Marcos Jr. At lalo na ngayon, na in-acknowledge ni Senator Bato, hindi yun na siya pwedeng kausapin, Lisa Tanas Marcos Jr. Ha? Senator Bato, baka mamaya tawagan ka ni Kuting na, baka naman, Ronald, pag-usapan natin to. No! Hindi na mangyayari yan. Dahil alam na ng taong bayan, walang magaganap na usap-usap, walang backdoor-backdoor. Kailangan mo mag-open ng investigation, ipatawag yung investigating agent na yon, magpapatunay na yung dokumentong inilabas ko ay legitimate or bona fide or genuine lang ang design, di ba? Seiko wallet, di ba? May mga ganun, Diyos ko, mga kabataang mga commercial. But anyway, commercial pa ako. May Seiko wallet pa ba ngayon? But anyway, mga kababayan, yun ang tututukan natin. Okay? Yan ang tututukan natin. Kuting, hindi ka na makakaligtas, ha? O sige, manghuli-uli. May parang may nahuli na naman daw, di ba? 1 point something million. Hindi ko pa napanood. But anyway, this stage pulboronic scene sa Ali Tabtag ay isang pambubudol. Ay isang pangbangag lamang. At ang maniniwala lang sa kanila ay ang fetus na nasa sinapupunan pa ni Lisa. Na hanggang hindi pa lumalabas. Diba? Puro ever siyang buntis. Nandyan pa yung fetus na ahas. Okay? Pero mga fetus na ahas. But anyway, mga palangga. My God. Malapit na tayo sa finish line. Okay? Alam ko, hirap na kayo. Ako, hindi man ako nahihirapan. Diba? Actually, very challenging. We're learning at lalo tumatapang. Pero, kailangan natin kumilos. Kailangan nating kalampagin dahil hindi na natin, wala na dapat pangalawang sona tong buwaka ng inang to. Wala nang susunod na sona sa July. Kasi eto na lang, itong drama-drama nila sa pulburon, meron tayong pulboronic government. Okay, pagpatuloy niyo ba yan? Yan. Meron tayong pulboronic government. So gusto niyo ba yan? Si Kuting pa rin, di ba? Huwag niyo nang pabayaan si Kuting at si Lisa Tanas na mamamayagpag. If you want this shirt, it's available in Europe and in USA lang. Okay? Wala pa sa iba. You'll never know one day. Okay? Nandyan sa ating Teespring. O, di ba? Bongga. O. Marami dyan. May gur-gur and everything. So, mga kababayan, maraming nakarating. Alam mo, I would like to say thank you sa ating men and women in uniform na matatanggap ako mga email, mga messages na nagpapasalamat sila na Miss Maharlika, thank you sa pagtaya mo sa buhay mo sa amin, Sir, walang anuman. Lahat tayo matitegi. Lahat tayo papunta doon. Let's do the right thing. Alam nyo, bukas hindi mo alam, babagsakan ka ng pison eh. 'Di ba? Pison, bigat. 'Di ba? Bukas babagsakan ka ng ahas, tuklawin ka galing sa puno.
Diba? Make sure na may insurance kayo bago kayo mategi. Okay? Para hindi makawawa yung mga anak ninyong maiiwan. Diba? Lalo sa Pilipinas. By the way, pag namamatay mga kamag-anak natin, lagi na lang tayo nangingi ng limos. Diba? Okay lang. Dapat talaga may insurance. Kaya lang, mga insurance company sa Pilipinas, mga kawatan din. Di man lahat, mga kababatan. I'll talk about that some other time. Wala lang, naisip ko lang. But ganun pa man, mga kababayan, we have to fight for what is right. Mga sir, mga ma'am, men and women in uniform, kung kaya kong itaya ang alindog ko dito sa Polboronic government, kuting miyaw na ito, I hope kaya nyo rin itaya. Again, I'm not fighting for my kids. My kids are here. Andito na kami. I am fighting for you. Kasi, ito na lang, panghuli na lang. May kausap ako kanina na palangga, Pilipino syempre. We talk about yung Star Spangled Banner, kumakanta siya, kasi Filipino-American siya. Then, sabi niya, kumakanta-kanta siya. Sabi ko, pag kumakanta ka ba, ang ganda, di ba? Ang gandang namnamin ng mga message ng ang Star Spangled Banner. Pero sabi niya sa akin, you know what? Iba pa rin pag kinakanta mo ang Lupang Hinirang. Sabi ko, syempre, kasi doon ka nang galing sa Pilipinas. Pag kumakanta ka ng Lupang Hinirang, bayang magiliw, di ba? Ano yung pumapasok sa isip mo? Kung ikaw ay pinanganak sa Pilipinas, lumaki sa Pilipinas, yung habang ninanamnam mo ang lirika ng kantang yun, bilang isang Pilipino, kayo dyan sa Pilipinas, yung pumapasok sa iyo yung mga experience mo sa buhay, yung magulang mo, yung kalaro mo, o yung life mo in the Philippines. So kaya ramdam na ramdam mo bilang isang Pilipino na habang kumakanta ka ng Lupang Hinirang. So kung kayo ay nararamdaman nyo yan, yung kantang yan, isa buhay nyo, isa puso nyo. Lalo na kung men and women in uniform kayo, kasi nakaatang sa inyo ang pag-asa ng bayan, kayo ang tagapagtanggol, kayo ang lingkod bayan, kayo ang frontliners. Kung magpapabayad lang kayo kay Bangag, kay Lisa, kay Tambaloslos, ako sa inyo, ilubog nyo na yung sarili nyo sa komunoy, putang ina. Kung magpapabayad lang naman kayo, o ibibenta nyo ang inyong kaluluwa sa jutang ijinin ng Bangag ito. Gawin nyo ang tama para sa inyong mga apo, sa inyong mga anak, dahil hindi nyo alam sa susunod, ang anak nyo na o kayo na ang biktima ni Lisa Araneta Marcos at ni Bangag-Bangag Jr. This is your Fair Lady Maharlika. Hindi bibitaw. Malapit na tayo. Dadan! Polboronic government. Nicotine. Meow! Ayan, available yan sa ating store dyan sa ating YouTube channel. Alright. Sa ating Teespring. I think Canada, not Canada, sorry. Europe and USA. Look at that. Polboronic government. Meow, meow, meow. Okay, si Kuti. Okay, mga palangga. Ano na naman to? Binudol na naman tayo. Okay? Ang title natin is Stage Polboroni Marcos Kuting Jr. or Cover-Up Operation. Tignan natin to. Bakit wala yung mga palangga ko? Okay. So sana hindi yun na-miss yung aking jalindog ha. Huwag niyong i-miss. Alright. Ngayon mga kababayan. Babaka natin to para makita natin yung Polboroni Kuting. Lalayo ako ng konti. Okay. So mga kababayan, kahapon nung nag-vlog tayo, very intense. At hindi ko pa napanood yung press conference ni Marcos Jr. Patungkol nga doon sa nasabat nilang Dramatization 101 na polboron. Okay. Pero bago ang mga eksena na stage nga dyan kahapon sa Ali Tag Tag, okay, meron akong balita sa inyo. Super duper good news. Okay, lahat naman tayo super duper good news. Aha. Sana all malaki hinaharap. Ay, si Winnie. Talagang yun ang na-notice mo, hindi yung caption. Ay, ay, ay. Okay, from Papua New Guinea, si Jove Lagahit. Abang layo ng agwat natin palangga. Okay? Ang layo pala ng distansya natin. Si Trime again.
Aha, si Emma Sarcol, si Belen Pinaranda. Okay. Here's the thing. Okay, here's the thing, pating. Sa mga kababayan, good news dahil, okay, wait a minute. Okay, may titignan lang ako ng bonggang-bongga. Baka nag-message si Lasso. Baka nag-message ba si Lasso? Baka giatay ba? Okay. Alright. Dun. Alright. Okay, tingnan natin to. Baka siya nag-message ng bonggang-bongga kasi galit na sa akin ang hitad. Alright? So mga kababayan, na Windang, ito kailangan natin ulit-ulitin kasi na-preempt na nga natin. Good news, dahil si Lazo, PIDEA chief, na isang vangag ay najujuang na. When I say najujuang, litong-lito na siya kung sino yung puting ahas. Dahil, mga kababayan, in-expose ko sa inyo kahagabi na pinapirma ni PIDEA Chief Lazo, yung ng dibdib, okay? Kay Attorney Delgado, okay? So, pinapirma niya, di ba? Puwersahan niyang pinapirma ng affidavit ang mga ahente or agent, PIDEA agents na pasinungalingan, okay, ang authority to operate na pinakita nating dokumento na si Marcos Kuting Miao Miao Miao, nga, Marcos Kuting Miao Miao, tasalan natin para hindi na ako yumuko, para makita niyo. Right, si Marcos Kuting Miao Miao Miao, mga kababayan, at si Terry ay dapat re-raid. Okay? So, pinapirma ni PIDEA Chief ang mga agent. So, ayan, alam nyo na yan. Okay? Kaya sabi ko nga, kapag lumabas yan sa future o sa parating na investigation, sa Senate hearing o Senate investigation in aid of Chuba-Chuba legislation, pag nilabas siya mga dokumento na yan, hindi na yan uubra. Kasi sinabi ko na dito, kaya nabubuang na nga si Lazo. Si Kuting, si Lisa, nabubuang na yung mga buwakan ng ina. Kasi nagugulat sila na nalalaman na ng bayan. So ngayon, another good news, mga kababayan, kailangan ko sabihin kasi ito yung totoo. Okay? Kaya kailangan natin tumutok para wala nang kawala. May nagsabi sa akin na ating palangga na natanggap na ni Senator Bato. Personally, alright, dun sa isang taong kilala niya, kilala namin dalawa pareho, na ipinarating sa akin at ipinarating ko sa inyo na positive, okay? When I say positive, 100% na napunta na kay Senator Bato ang letter ni investigating agent na willing mag-testify na nung gabing yun, nung March of 2012, 11 actually. Kasi 10 yung unang papel, din 11, okay? The next day. Nakarating na sa kanya ang letter ni investigating agent na willing mag-testify at sabihin na yes, indeed, ang pinakita ni Maharlika na dokumento ay totoo at nasa file ng PIDEA, which is again confirmed yan ni Pangulong Duterte noong yung nakaraang pagtitipon o rally na bonggang-bongga na almost 100,000 people ang pumunta doon na ayaw balita ng media. Again, Senator Bato, I know you're watching. Kasi nakarating kay, you know what, thank you so much palang ang mga palangga. Nakarating sa atin na nababasa, okay, ni Senator Bato yung mga mensahe ninyo. So somehow, na binibigyan natin siya ng pressure. And it's our duty, bilang isang Pilipino, na pressure natin sila. And again, alam na ni Senator Bato, kaya hindi kailangan niya mag-statement. Senator Bato, kailangan mo mag-statement. Or kung hindi ka man mag-statement na natanggap mo na yung letter, dapat magpatawag ka na ng Senate hearing. Isunod mo na tong stage, pero mamaya na tayo dadako sa stage yung pagkahuli. So ngayon, so yan yung good news natin.
Dalawang good news, si Lazo nabubuang. Nadjujuang siya sa alindog ko. Di. Kuting kasi kayo eh. Pulboronic government kasi kayo mga jutang. Ginemis kayo. Oh, ayan. Oh, ha? Oh, ayan. Ganda ng shirt. Okay, ngayon mga kababayan. So, ulitin ko. Senator Bato, I know you're watching. Alam ko ang mga kalbo swerte eh, di ba? Kaya nilalambing ko yan, nahihipo ako. Di ba may mga ganun tayo ng bata? Pahipo naman. Pahawak naman. Di ba? So anyway, so nakarating na po sa kanya. So we are waiting and we are excited na maipatawag itong si investigating agent. And doon sa nagbabalak, ikaw Lisa Tanas, ikaw Marcos Jr., ikaw Lasso, lahat kayo mga yawa mo, mga jutang ginimis, huwag kayong magbalak na ipagurgur ang investigating agent o kung sino man na mga nakapirma doon sa mga papeles na nakatago pa dyan sa PIDEA. And I hope nakatago pa, hindi nyo sinunog o pinunit. Kasi possible yan. Dahil bangag yung nakaupo eh. Huwag kayong magkakamaling manakit ng investigating agent kasi wala na ring saysay kung sasaktan nyo siya or gugurgurin nyo. Dahil napag-alaman ko sa aking puting ahas ay nasa safety deposit box na. Parang alahas lang at pera, di ba? Yun lang yung term na gagamitin natin. Nasa safety deposit box na ang mga dapat lumabas o ilalabas. Okay, nasa safe na. So kung ano man ang gagawin ninyong paggugurgur sa amin, maglalagay at magpapalubog lalo sa inyo. At lalo nyong gagalitin ang taong bayan. At jutang ginemis kayo, hindi na kayo magtatagal dyan. So yan ang ating dalawang good news. But again, we have to pray so hard na hindi nila saktan yung mga taong, hindi lang isa, dalawa, tatlo, later on, na magiging resource person para ipatawag. Kaya, dito sa tagpong ito, na nakarating sa atin, na-acknowledge ni Senator Bato, okay? Yung letter na yon, ibig sabihin palangga, yung pinalabas nating mga papel is legit. Hindi siya AI. Alright? Huwag niyo muna awayin si Senator Bato. Huwag muna. Kasi kailangan nating, hindi pa nga di ba mayroon pa nga siyang April 29? Kaya di ba sabi ko sa kanya, sabi ko nga, challenge natin siya, make it or break it. Di ba? Hi, Pinoy for life, my darling Clementine. Hanggang 2 years lang na kaya ni Kuting sa college. Baka hanggang 2 years lang din siya ngayon. Possibly, di ba? Yun nga, palangga. So, ito makinig kayo mga palangga. Huwag muna tayo mang-away. Okay? Ang aawayin natin yung mga bangag. Bigyan natin ng chance si Gardening and Daily Life, thank you. Bigyan natin ng chance si Senator Bato na gawin niya yung tama. Andito naman tayo eh. Diba? Nakikita nila tayo, lalo na ang dami natin. Diba? At every night, libo-libo tayo, daang libo. Less than 24 hours, daang libo, across social media, nagmi-million-million tayo every day. Kaya yung boses natin very powerful. Now what? Okay? Senator Bato ha, shout out sa'yo. Okay. So itong jutang ginemes na stage na pulburon, teka lang ha, stage na pulburo na ito, gusto ko lang munang batiin si Attorney Francisco Chongson and Abraham Villanueva. Thank you po for watching sa aking alindog. Thank you, Belle. Kaibigan ni Belle, thank you po. Ngayon, ganito. Minabuti nating i-transcribe yung sinabi ni Kuting diyan sa paghuli doon sa 1.8 toneladang shab-shab na nakalagay sa van. Okay. I-topic muna natin kasi si Sas, napakaganda ng kanyang analysis dyan sa kanyang Facebook page. Yung tungkol sa driver. Yung driver ng van na Filipino, I believe Filipino-American kasi may accent. Then, well-connected yung taong ito. So maganda yung explanation ni Sas dyan.
well-connected yung driver na yon na binayaran lamang daw siya ng 6,000 pesos just to drive that worth 3, mag-base na tayo sa kanilang computation na itong mga bangag na ito. 13.3 o 13 billion. Lagyan natin, i-flat na lang natin. So imagine mo, ang ganda ng ni Palangga, ng research ni SAS, dahil worth 13 billion of illegal na pulburon. We called it pulburon, okay? Kasi yung favorite ni Kuting, yung high-end, at saka eto nga ang pulburon na nahuli, or shab-shab. Imagine nyo, gamitin natin yung ating, ang ating critical thinking, ang ating senses, lahat, sabi ko nga, pang-elementary lang ito eh. Pinag-drive, o binayaran itong driver na ito na connected sa mga politicians, artista, nakikita lamang siya ng 6,000 pesos for that particular trip. Okay? Sa part niya, dun sa driver, okay, hindi ka panipaniwala, okay, na magdadrive ka ng ganon, 6,000 pesos lang. At tanga to, di ba, pa-English pa nga, di ba, kasi PhilAm, dating Navy SEAL ba ang drama niya, o whatever, galing siya sa military or, well-connected nga. Kung well-connected ka at ang portrayal mo sa iyong mga Facebook page ay matalino ka, magaling ka, PhilAm, chuchuchuchu, tanga ka ba na isasakay mo ang isang kontrabando na hindi mo tatanungin ano ang laman yan? Ano ba yan? Tawas, kamote, ketchup, o whatsoever? Diba? Doon pa lang sablay na. Papunta tayo mamaya kung bakit ito'y cover up, stage, da. Kasi, kahit ikaw sa panahon ngayon, uutusan kita, Timberland, I love you Palangga. Shout out to all men and women in uniform, Commander in Chief, yun yung Palangga. Ngayon, utusan kita, alright? Ano natutusan? Even you taxi drivers, tricycle driver, di ba? Pag may nagpapahatid sa inyo, may nagpapakarga sa inyo, may bitbit, o may isasakay sa motor nyo, o sa tricycle nyo, or sa jeep, o whatever. O ano po yung bitbit nyo, Nay? O sabihin naman niya, ito yung mga manok, o mga pusa, si Kuting ito, o mga ahas, mga ganon, di ba? So that is the normal way of conversation ng isang driver at isang pasahero. Ay, jutang Jenemis, punong-puno yung van and questionably pa yung weight ng 1.8 tons na supposedly hindi ma-accommodate ng van na yon based, ang dami na nag-explain dyan, mga specs, thank you so much. But hindi na tayo madadako dun sa pagkahaba-habang mga specs. Dun tayo sa basic, okay? Questionable na isinakay ang kontrabando na yan sa isang malaking van. Okay, fine. Dito tumuha tayo kay driver. Okay? Si driver ay ang portrayal, magaling, PhilAm, chuchu, well-connected. Tanga ba yan? Na hindi ka tatanungin, imagine mo punong-puno, ano ka gago? Ano ka bangag? Unless bangag ka. Oh, I think bangag. Kasabot ka ni Marcos Jr. Bangag na bangag. Meron bang sira ulo? Meron bang matino pala? Meron bang matino na sa katamang kaisipan na pupunuin yung sasakyan mo, idadrive mo, babayaran ka ng 6,000 pesos na hindi ka nagtanong kung ano ang kargamentos mo? Kahit elementary ka lang, kahit grade 1 lang ang inabot mo. Grade 1 lang ang inabot ko. No read, no write pa ako. Diba? May ganong kanta. Tinginingining. Karaoke, mayroon pa akong. Anyway, kahit hindi ka nakapag-aral, magtatanong ka, ano ang ikakarga mo sa sasakyan ko? So that's number 1, failed. Obviously, stage. So marami tayong anggulo na pag-uusapan kasi ang sinabi ko sa inyo dyan kagabi at yun ang informasyon na nakuha natin doon sa mga yung mga enforcement people mismo na nag-tip sa atin na Miss Maharlika, random ito. Okay? Random ito. So ngayon mga palangga, tapos na tayo. Bago gusto nyo pang idagdag dyan, tapos na tayo doon sa side ng driver. Okay? Sa side niya na siya nga, bangag, na hindi mo tatanungin kung ano laman. Punta tayo dun sa side ng pulburo, ng, what do you call it? Ng drug lord. Okay? Doon tayo pupunta sa side ng drug lord. Kung ikaw ay pulboronic lord, like this, like Kuting, o yan,
Tingining-ining, tingining-ining. Kung ikaw ay polboronic, ito, mga kababayan, you are risking 13 billion worth of kontrabando o epektos, benedictos, adictos. Magtitipid ka na 6,000 pesos lang yung van na rerentahan mo. Magtitake ka ng chance. The fact na kontrabando yung bit-bit mo, anong klasikang drug, pulburon lord o pulboronic? Bangag ka. I-risk mo yung ganong karaming pulburon sa isang ban lang. Ang mga sindikato, di ba? Nagsusugal yan, di ba? Nagsusugal. Paano ka sabihin nagsugal? Para mga sindikatong mga negosyante. Pag oras ng eleksyon, nagsusugal sa parehong magkakalaban na presidente. Kunyari, nagsugal kay Kuting, nagsugal kay Lenny, nagsugal kay Isko. Ganyan ang mga wais. Susugalan nila lahat para pag nanalo itong parehong presidente, pwede silang sumiksik o mag-kiss-ass o hingi ng pabor. So, itong mga pulboronic lord na ito, hindi yan sila bangag na katulad ni Marcos Jr. na bangag at pilit na sinusubo sa atin ang kanilang naratibong buha ka ng inang pangbangag. Kung ikaw drug lord ka, mga kababayan, kung ikaw ay pulboronic, hindi mo isusugal ang worth 13 billion sa isang van lang. 6,000 pesos lang kamo yung rent eh. I can hire 10 vans, 20 vans para, paano? Para pag na-intercept o nahuli ang isa, may matira akong kung 10 yung sasakyan. Pag nahuli, let's say magkano daw yun, 13 billion. O sige, 13. Worth 13 billion. Sige, ipagpalagay natin ang bawat sasakyan, lalamnan natin ng worth 1 billion each van. Okay? So, 13 ang narentahan natin. So, pag nahuli ang isa, may 12 ka pa. Pag nahuli ang dalawa, may 10 ka pa. Nakuha nyo yung point? Diba? Walang buang, walang bangag na drogista. Okay? Walang bangag na drogista. Walang bangag na pulboronic lord ang maggaganyang gawain. Gusto ko lang itong basahin, si Kit Laksamana. Itong si Benor Abalos, uncontrollable ang paggiwi-ngiwi. Exactly. Actually, siya yung na-notice ko dun sa sa live nila kahapon. Gumaganon. Yes, anong effect niyan? Involuntary yan, hindi yan nakokontrol ng brain, yung mga ganon, parang kambing. But, baka na din. But, wag na natin siya i-highlight. Okay, highlight tayo dun sa malaki sa target natin. But thank you, Kit Laksamana. Balik ako dito sa Pulburon Lord. Ikaw ba na nagpapasok, okay? Nagpapasok, ay, gumastos na, nakalusot ka na kung saan mo man nilusot yung kontrabando na yon. Kumbaga, nailusot mo na kunyari sa customs, nailusot mo na sa port authority, yung mga kontrabandong yun. Tapos you take chance, magte-take ka ng chance kung ikaw ay wais na pulboronic lord na sa isang van mo lang ilalagay. Pangbangag yan, Kuting. Huwag mong lolokohin ang taong bayan, mga hinayupak kayo, dudurugin namin kayo. Okay. Alright, so ngayon, ano ito? Ito ay pawang kadram. Ang sabi sa akin na na-inform sa atin kahapon, fresh pa, na ito ay randomly na nahuli. Okay? Ganito kasi yan palangay. Mag-analyze tayo ng bonggang-bongga tonight. Kung random ito, again, na ikinarga, hindi pa rin ka panipaniwala. Kasi nga ang mga pulboronic lord, hindi ganun kabangag, hindi gayon katanga. Ang nakikita nating anggulo dito, mga palangga, maaari itong kontrabando na ito, dahil nga well-connected yung driver, kung tama yung pagka-post ni Sasa, kung tama yung post ni, I think si Sas, bago mag-post siya, binabalidate naman yan. Okay? Merong pinost si Sas Rogando Sasot na baby girl ko. Okay? I hope nandito pa. Alright, Sas. Na yung
Is it Sas? Hindi, may nag-message pala sa akin. Hindi pala si Sas. Sa comment section pala ni Sas, nakita ko yon. Okay, si Palangga. Okay, ito siya. Ito daw yung driver. Tama ba? Yung Dave Miranda Almarines. Tama ba? Yun ba yung pangalan? Parang iba. Anyway, parang yata ano din siya. O kahawig lang to. Aba, kahawig to baka magkay... Anyway, well connected. Okay, well connected yung driver. Ngayon, ang isang anggulong titignan natin, pwede ito, Almoranas? Almoranas daw. Okay, teka wala to si Palangga. Make sure, just bear with me mga darling. Alright, okay. Aba, si Palangga. Alright, ang pangalan ng hitad ay si, ito yung pinakita niya. Business, deactivated na daw. Ano pangalan nung Jelopong? Okay. Ano pangalan? Sulat nyo nga dyan, Palangga. Sarate. Iba-iba yung mga lumabas sa pangalan. Anyway, hindi na importante muna kung ano pangalan niya. Okay, ganito. Mga kababayan, pwedeng ganito yan. Since well-connected yung driver, pwedeng ganito yan. Sabi ni Kuting, ikaw. Almoranas, kunyari ang pangalan. Ikaw, Almoranas, driver, ha? I-drive mo to. Magpakyot ka doon sa may checkpoint, magpahuli ka. Ako na bahala sa'yo, presidente ako eh. Or, pwedeng ito ang nag-utos. Pakita nga natin, possible lang, I'm not saying na 100%. Pwedeng ganito yan. Dahil nga si Marcos Jr. ay kinukulit natin ng taong bayan na magpulburon-pulburon test siya, pwedeng ito si Sayarot, pakita natin. Ito. Ayan, possible na si Mark Anthony Sayarot na binitbit ni Marcos Jr. sa kanyang state visit sa New York in 2022, binitbit niya kasama si Lisa Panas, si Tambalusos, posibleng ganito ang drama nila. Ikaw, driver, ganito eksena natin. Kasi kailangan nating pagtakpan yung ginagawa ni Maharlika eh. Ang ingay kasi ni Maharlika na kinukulit. Tapos andyan pa si Attorney Vic, si Glenn Chong, si Pangulong Duterte, si Roque, lahat ng mga palangga ako. Ang ingay-ingay nila, hindi natin mapatay-patay ang issue sa pulburon. May accent daw yung driver. Kaya nga may tuwang, sabi ni Palms Cute. Yeah. Oo, ganito yan. Okay, may-ari ng gym. Yun na nga, well-connected yung driver. So possibly ganito. Kunyari si Sayarot, ganito ang eksena ni Sayarot, ha? Kasi nga, pinalabas ni Kuting yan eh, unavailable yan eh. Nahulihan niya ng almost 2 tonelada din na pulburon. Ganito, sabi ni Sayarot. Kunwari, I'm not saying na inutusan ni Sayarot, but ito yung mga angle. Kasi kung definitely hindi yun dinahan-dahan na inoperate ni Kuting. Dadako tayo dyan mamaya. Dito muna tayo sa angulo na inutusan ni Kuting, ni Lisa, ni Sayarot, sige, ikaw, ano ka ha? Phil-am daw eh. Magpa-cute ka ng ganon, magpahuli ka ng bonggang-bongga. Parang ganda ng points natin. Siyempre, pupunta si Kuting sa press conference, magdadrama-drama. Ako na bahala sa'yo, makakalaya ka. Ako presidente eh. O kung si Sayarot naman na nagsabi, wala, atin yan si Kuting. Lord natin yan, pulburonic Lord natin yan. Di ba? Mga ganon.